Mayroong daan-daang karakter sa MCU. Pero sino nga ba talaga ang pinakamakapangyarihan sa kanilang lahat? At hindi lang ako tumutukoy kina Thor o Captain Marvel o kahit kay Scarlet Witch. Hindi. Ang tinutukoy ko ay kung sino talaga ang pinakamakapangyarihan. Erasm, Strange Supreme, Loki, Infinity Ultron. Sino ang pinakamakapangyarihang karakter sa MCU? Tara, pag-usapan natin ito. Nasa unahan ng listahan si Adam Warlock na magsisilbing basehan natin sa paghahanap ng pinakamakapangyarihang karakter sa MCU. Sobrang makapangyarihan talaga si Adam Warlock. Kaya niyang talunin mag-isang Guardians of the Galaxy ng madali. Pero kahit na siya ay talagang malakas, ulitin ko, siya lang ang panimulang antas. Maaga siyang inilabas mula sa kanyang cocoon. Hindi pa siya kasing lakas ng dapat sana. Kakapasimula pa lang natin dito. Si Icarus ang leader at pinakamalakas na miyembro ng Eternals. Isa siyang makapangyarihang kosmikong super robot. Sa madaling salita, parang si Superman siya sa MCU. Siya ang pinakamakapangyarihang Eternal, banta sa buong bansa. Halos di siya namamatay at kayang lumipad ng mas mabilis sa liwanag. Mas mataas sanang ranggo niya kung hindi siya tinamaan ng konsensya at lumipad diretso sa araw. Isang beses lang magpakita, hindi ka agad mapapataas dito. Si Gaia ay isa sa mga unang Super Skrull na umiiral. At grabe, napakalakas talaga niya. May kakayahan siyang magbago ng anyo at maging kahit sinong bayani o kontrabida na nakita na natin sa MCU. Kasama na rito pero hindi limitado sa Thor, Hulk, Captain Marvel, Drax, pati na rin si Thanos. Kaya niyang pagsamay ng lakas ni Hulk, ang enerhiya ni Captain Marvel, ang liksi ni Spider-Man, at ang galing sa pakikipaglaban ni Captain America, lahat sa iisang tao. Pero kahit na kaya niyang kopyahin ang mga kapangyarihan ng iba, ayaw kong sabihin na kasing lakas o mas malakas pa siya kaysa sa mga kinokopya niya. Hindi naman base lang sa isang laban. Kaya naman nandito siya sa listahan. Hindi na siguro nakakagulat na medyo nakakadismaya si Hulk sa MCU. Nagsimula siyang sobrang lakas sa Incredible Hulk at sa Avengers. Nagkaroon ng magagandang eksena sa Thor Ragnarok. Pero natalo siya ni Thanos sa Infinity War. Naging Professor Hulk at hindi na siya nakabawi. Pero siyempre, si Hulk pa rin. Ang dambuhalang ito ay napakalakas at marami ng kahangahangan nagawa, tulad ng pakikipaglaban kay Thor, pagsuntok kay Surtur, at paggamit ng Infinity Gauntlet para mag-snap. Si Kihori ay dating ordinaryong dalaga, hanggang sinalakayan na yun nila at nahulog siya sa mga tubig ng Forbidden Lake na puno ng Tesseract. Dahil dito, napunta siya sa Sky World at nagkaroon ng kamanghamanghang kapangyarihan at kakayahan. Sumipsip siya ng enerhiya mula sa Space Stone, kaya kayang-kaya na ngayon ni Kihori gamitin ang cosmic energy sa anumang paraan na gusto niya. Kaya niyang gumalaw ng may superhuman na bilis, manipulahin at kontrolin ang mga bagay sa hangin, at agad lumiha ng mga portal kahit saan sa multiverse, gamit ang isip para magpadala ng tao roon. Si Zeus ang hari ng mga Diyos ng Griego at ang pinuno ng Omnipotent City. At dahil doon, dapat ay napakalakas niya. Ang Omnipotent City ang tahanan ng lahat ng pinakamakapangyarihang mga Diyos. At si Zeus ang namumuno sa kanilang lahat. Pero literal na natalo ni Thor si Zeus sa isang suntok lang. Kaya mapapaisip ka na kahit malakas si Zeus noon. Pinabayaan na niya ang sarili niya at malayo talaga siya sa pagiging pinakamakapangyarihang Diyos. Si Amit ay isang kilalang inid na humahatol sa mga hindi dalisay at masasama sa pamamagitan ng paglulon sa kanilang mga kaluluwa. Pero nagpasya siyang parusahan ng mga tao bago pa man nila magawa ang anumang masamang gawain. Kaya ay kinulong siya ni Khonshu. Pero nang makatakas si Amit, ipinakita niya talaga kung gaano siya kalakas. Sumisipsip ng napakaraming kaluluwa at nakipaglaban ng matindi kay Khonshu. Si Doctor Strange, maestro ng Mystic Arts at Sorcerer Supreme, ay tinuturing na pinakamakapangyarihang mangkukulam sa mundo at pinakamabisang depensa laban sa anumang banta ng mahika. At marami na siyang nagawang magagandang bagay sa paglipas ng mga taon.
Nakipaglaban siya sa mga banta sa multiverse. Nakipaglaban kay Scarlet Witch at maging kay Thanos na may 4 na Infinity Stones. Gayunpaman, kahit nakakalaban ni Strange ang iba't ibang kalaban, nahirapan siyang tapusin at talunin ang marami sa kanila. Ang pinakamalaking tagumpay niya ay laban kay Dormammu. At kahit noon, nagawa lang niya yon gamit ang Time Stone na wala na sa kanya ngayon. Ang record na yan ay parang pumipigil sa kanya dito. Ang Diyos ng Kulog. Sa loob ng maraming taon, si Thor ay nagawang hawakan ng titulo bilang pinakamalakas na Avenger at pinakamakapangyarihang bayani sa MCU. Siyempre, patuloy na lumalawak ang MCU mula noon at may ilang tao na nalampasan na siya. Pero isa pa rin siyang Diyos. Napakalakas pa rin niya. Siya lang ang tanging bayani na totoong nagpakita ng lakas na pangplanetaryo sa screen. Nakipaglaban siya sa pinakamalalakas na kontrabida. Napatunayan niyang karapat, dapat siyang mapabilang sa listahang ito. Si Hela, diyosa ng kamatayan ng Asgard at panganay ni Odin, ay pinatapon dahil sa kanyang pagkauhaw sa dugo. Nang sa wakas ay nagawa niyang makabalik, bumalik siyang uhaw sa paghihigante. Si Hela ay may mahiwagang koneksyon sa Asgard, kaya mas makapangyarihan siya roon kaysa ibang lugar. Maaring medyo napapalaki ang dating na mga nagawa niya, pero lagi niyang natatalo si Thor. Madali lang ito para sa kanya. Hindi ibig sabihin na wala siyang kapangyarihan sa ibang lugar. Dinurog niya mismo ang Mjolnir gamit ang kamay niya habang nasa Earth pa siya. Ngayon, oo, si Kang the Conqueror ay natalo ng isang grupo ng mga langgam. Pwede mong sabihin na dapat tanggalin na siya sa listang ito ng tuluyan. Pero medyo nabawasan ang kapangyarihan niya doon at sinasabing napatay niya ang napakaraming bersyon ng mga Avengers, kasama na si Thor, at nagawa niyang sirain ang buong mga mundo at mga timeline. Kaya kung totoo lahat ng yun, baka nga kulang pang pwesto niya dito. Nagkasundo na lang sa gitna, kaya doon napunta si Kang sa pwesto niya. Ang Diyos ng buwan ng Ehipto, si Khonshu, ay siguradong may malasakit sa sangkatauhan at patuloy na tumutulong sa tao sa pamamagitan ng kanyang avatar, ang Moon Knight. Bagamat hindi siya masyadong kahanga-hanga kapag aktwal na nakikipaglaban, ilang beses na ring nakita si Khonshu na pinapagalaw ang mga bituin, buwan at mga planeta gamit lang ang kanyang isipan. Na yon, maaring isa lang itong ilusyon. Pero kung may katotohanan ito at talagang kayang-kayang igalaw ni Khonshu ang mga planeta, aba, isa siya sa pinakamakapangyarihang Diyos na nakita natin. Si Gore, kilala bilang God Butcher, ay dating masugid na tagasulod ng reliyon, ngunit naging marahas nang hindi siya pinansin ng mga Diyos dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak na si Love. Mula doon, nagpasya siyang lipulin ang lahat ng mga Diyos. Nagawang makipaglaban ni Gore ng patas kay Thor at natalo pa niya ito. Pero ang totoo, kitang-kita kung gaano katakot sa kanyang lahat ng ibang mga Diyos. Naniniwala si Thor na kailangan nilang bumuo ng isang hukbo ng pinakamakapangyarihang mga Diyos sa buong universo para lang magkaroon ng tsansa na talunin siya. Si Captain Marvel ay talagang nasa sarili niyang antas kumpara sa karamihan ng ibang mga bayani sa MCU. Ilan lang. Ang pwedeng may kumpara sa kanya ngayon dahil sa malalaking upgrade niya sa bago niyang pelikula. Parang sa pinakamagaling niya. Sa totoo lang, daan-daang libong beses siyang mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag. Kaya niyang lumaban kay Thanos at madaig siya. Kahit suot pa niya ang Infinity Gauntlet, mas magaling pa rin yun kaysa sa nagawa ng kahit sino pa. At totoo, nagawa niyang muling sindihan ng isang bituin gamit lang sarili niyang lakas. Sobrang kakaiba siya. Ibang level talaga. Medyo natagalan bago opisyal na naging Scarlet Witch si Wanda Maximoff. Pero nung nangyari yon, talagang pinatunayan niyang isa siya sa pinakamalakas sa MCU. Isa siya sa pinakamakapangyarihang mahikero na nakita natin. Sa puntong mas makapangyarihan pa siya kaysa sa Sorcerer Supreme. Ayon kay Doctor Strange, wala siyang paraan para talunin siya at kaya niyang labanan lahat ng mga salamangkero sa daigdig ng sabay. At kasing lakas din siya laban sa mga normal na bayani. Mag-isa niyang tinalo ang Illuminati.
kabilang ang alternatibong Captain Marvel. Ipinahiwatig na si Scarlet Witch ay isang multiversal na banta at talaga namang pinatunayan niya ito. Si Surder ay matagal lang sagisag ng kapahamakan. Sa loob ng di mabilang na milenyo, sinabi na siya ang magdadala ng Ragnarok, wawasakin ang Asgard at tuluyang lalamunin ang kaharian. Ginawa ni na Odin at ng mga Asgardian ang lahat para pigilan yon. Pero hindi nila kayang labanan ng tadhana habang buhay. Sa huli, nakarating si Surder sa Asgard at winasak ang lahat. Tuluyang pinuksa ang buong kaharian. Ang Haring Asgard at pinuno ng siyam na kaharian, si Odin ay matagal na nagsilbi bilang haligi sa MCU. Isa sa pinakamakapangyarihang nilalang doon. Ibig kong sabihin, siya ang ama ni Thor at Hela. Siguradong isa siyang makapangyarihang nilalang. Siya nakatalo kay Surder at ikinulong ito para mapigilan ng pagdating ng Ragnarok. Natalo rin niya si Hela at ikinulong. Kaya niyang wasakin ang buong mga mundo at napakataas ng antas ng kanyang mahika. Kaya niyang lumikha ng mga bituin gamit lang ang kanyang isipan. Si Ego ay parehong celestial at isang literal na buhay na planeta. Siguradong napakalakas niya. Ibig kong sabihin, ang buong plano niya ay sakupin ang buong kalawakan at ilagay ito sa ilalim ng kanyang kontrol sa pamamagitan ng literal na pagiging kaisa ng kalawakan. Technical, nasa loob na niya ang kalahati ng kapangyarihang kailangan para gawin yon. Kaya kung itinakdalan niya ang kanyang layunin na halimbawa maging kaisa ng kalahati ng kalawakan, kaya na sana niyang gawin yon mag-isa. Sabi ko sa'yo, makapangyarihan siya. Si Elliot ay isang transtemporal na nilalang na nilika ng mga bitak sa espasyo at oras at ngayon ay nagsisilbing tagapangalaga ng Void. Hayaan niyang lamunin ang lahat, enerhiya, materya, pati na rin ang oras at espasyo. Walang natitira kapag dumaan si Elliot. Si Elliot talaga ang pangunahing dahilan ng pagtatapos ng digmaan sa multiverso. Ilamon niya ang hindi mabilang na mga sang bersyon ng realidad at ginawang wala ang lahat ng iyon. Si Dormammu ay isang nilalang na mas matanda pa sa mismong panahon na umiral sa labas ng ating konsepto ng realidad bilang pinuno ng madilim na dimensyon. Mayroon siyang ganap at lubos na kontrol sa madilim na dimensyon na isang pagsasanib ng lahat ng hindi mabilang na universo na nilamon ni Dormammu noon at dinala sa kanyang kaharian. At ang kanyang plano ay sakupin at lamunin ang lahat ng walang hanggang universo sa buong multiverse at dalhin ang lahat ng ito sa madilim na dimensyon. Siyempre, kahit gaano siya kalakas, meron siyang isang malaking kahinaan. Kung kaya mong kontrolin ang oras, kaya mo siyang talunin. At kung isipin na halos lahat ng nasa listahan ito ay kayang kontrolin ng oras, ibig sabihin halos lahat ng susunod mula dito ay kayang talunin siya. Si Thanos, sa matagal na panahon, siya ang namayagpag sa MCU bilang pinakamakapangyarihang nilalang doon. Dahil hawak nila ang Infinity Gauntlet, walang iba ang may ganoon. Simula noon, may ilan na ring nakakuha ng Infinity Stones. May nagawa pa silang mas kahangahangan mga nagawa gamit yon. Pero huwag mong kalimutan na si Thanos ang orihinal. At huwag mong kalimutan na nagawa rin niyang patayin ang kalahati ng buong universo. Isa siyang warlord, isang baliw na mamumuksa ng lahi, at hanggang ngayon, isa pa rin siya sa pinakamalalakas. Nang hindi nabigyan ng Super Soldier Serum si Steve Rogers, si Peggy Carter ang pumalit sa kanya, naging si Captain Carter, ang pinakamatinding sundalo. At tulad ni Captain America, si Captain Carter ay may lakas, bilis, at tibay na lampas tao. World-class mandirigma siya at delikado, gamit ang vibranium na kalasag. Ang tinutukoy kong bersyon ni Captain Carter ay nung nakipaglaban siya kay Doctor Strange. Nakuha niya ang armor ni Infinity Ultron, 6 na Infinity Stones, helmet ni Hela, at kapangyarihan nito, pati espada na na-expose sa gamma radiation. Doon siya biglang tumaas ang kapangyarihan, naging isa sa pinakamakapangyarihang nilalang sa multiverse. Siyempre, kung ikukumpara kina Ultron o kahit kay Strange,
Hindi naman talaga nagamit ni Captain Carter ang lahat ng kapangyarihang ito sa malikhaing paraan. Madalas, umaasa lang siya sa energy blast o tuloy pa ring lumalaban ng mano-mano. Si Doctor Strange ang Sorcerer Supreme at dalubhasa sa mga mahiwagang sining na determinado talagang iligtas ang pag-ibig ng kanyang buhay, si Christine Palmer. Kaya si Strange ay nagpatuloy sa pag-iipon ng mas marami pang kapangyarihan, nakakakuha ng mas marami pang kakayahan. Hanggang sa hindi sinasadyang nawasak niya ang buong realidad niya sa pagtatangkang ibalik siya. Dito siya natagpuan ng Watcher at nirecruit siyang mamuno sa isang koponan upang pigilan si Infinity Ultron sa pagsira ng multiverse. At ang laban na ito ay halos si Doctor Strange laban kay Ultron. Inamin pa ito mismo ni Ultron. Si Strange talaga ang pangunahing lumalaban sa lahat ng 6 na Infinity Stones sa isang banta sa multiverse. At nakita natin ulit ito sa laban niya kina Captain Carter at Kihori. Kahit na may Infinity Stones at lahat ng kapangyarihan at mga mahiwagang gamit na gusto mo, nahirapan pa rin sina Kihori at Carter na talunin si Strange. Mag-isa lang siya. Ganon siya kalakas. Si Erishim ang hukom, ang pangunahing celestial. Siya ang responsable sa pagsimula ng Big Bang, paglikha ng universo, at pagbibigay liwanag sa universo. Siya ang pinakauna sa mga celestial, mga nilalang na nauna pa bago ang simula ng paglikha. At siya rin ang pinakamakapangyarihan sa kanilang lahat bilang kanilang pinuno. Hayang kaya niyang lumika ng mga universo. Sobrang makapangyarihan niya. Ang tagamasid ay isang nilalang mula sa ikalimang dimensyon na nagmamasid sa multiverso mula sa nexus ng lahat ng realidad at isa siya sa pinakamakapangyarihang nilalang sa multiverso. Ngayon, kahit na nangako siyang hindi makikialam at manonood lang, kung sakaling makialam si tagamasid o makipaglaban siya, aba, mag-ingat ka na lang. Isa siyang kusmikong nilalang na may halos walang limitasyong kapangyarihan at potensyal. Taglay niya ang halos Diyos na lakas at kakayahan. Si ang tagamasid ay isa sa pinakamakapangyarihang nilalang sa multiverse. Si Nathaniel Richards ay isang siyentipiko mula sa ika-31 siglo na nakatuklas ng mga alternatibong universo at iba't ibang bersyon ng kanyang sarili. Nang tangkain ng ilang bersyon na sakupin ng ibang realidad, nagkaroon ng digmaan sa multiverse. Ginamit ni Richard si Elliot bilang sandata para tapusin ang digmaan. Pagkatapos naging He Who Remains, itinatag niya ang Time Variance Authority upang mapanatili ang sagradong timeline at umupo sa dulo ng lahat ng panahon upang pigilan ang kanyang mga baryante na makabalik. Sa madaling salita, siya ay maituturing na immortal at nakaalam ng lahat. Literal niyang minanipula ang buong multiverso mula sa kanyang trono sa dulo ng lahat ng bagay. Sa universo na ito, nagtagumpay si Ultron sa kanyang misyon na talunin ang mga Avengers. At hindi siya tumigil doon. Mabilis niyang napatay si Thanos, ninakaw ang mga Infinity Stones gamit ang lahat ng kapangyarihang ito, habang lumabas siya at tuluyang winasak ang universo. At habang nakatayo siya roon, nalivigo sa katahimikan. Aksidente niya natuklasan ang pag-iral ng multiverse at sinubukan niya ring wasakin yon. Wawasakin niya ang sinumang hahadlang sa kanyang daraanan. Kung hindi dahil sa mga tagapagbantay at sa multiverse na nagtulungan at nagawang pabagsakin siya, sa tingin ko, walang sinuman ng tunay na makakapigil kay Ultron. Si Eternity ay isang kosmikong nilalang na nabuo sa simula ng panahon kasama ang kanyang kapatid na si Infinity, ang kanyang anak na si Entropy, at ang mismong kamatayan. Kinakatawan niya ang buong panahon sa universo at kasama si Infinity. Sila ang dalawa sa 3 mahahalagang puwersa sa universo na nagpapalawak ng lahat ng buhay at paglikha. At kaya kasama si Entropy na ang tanging layunin ay ang pagkawasak, nagawa nilang mapanatili ang balanse ng mga siklo ng paglikha at pagkawasak sa buong multiverse. Nang nagsimula ang MCU, may naisip ba talaga na pagkatapos ng 15 taon, si Loki ang magiging pinakamakapangyarihang karakter? Ako? Hindi. Pero siya talaga. Wala nang duda doon. Ibig kong sabihin,
Walang hanggan at di masukat ang kapangyarihan niya. Nagawang sirain ni Loki ang temporal loom at pinagsama-sama ang lahat ng mga timeline at universo sa buong multiverse. At hinubog ang mga ito bilang sarili niyang likha, kung saan siya na ngayon ang namumuno. Si Loki ay isang komplikadong multiversal na nilalang dito. Tiyak na siya ang pinakamakapangyarihang karakter sa MCU. Pero ano sa tingin niyo? Magkomento kayo sa ibaba. Alam kong marami kayong opinyon at nararamdaman tungkol dito. Kung nanatili ka hanggang dulo at natapos mo ang video, ang galing mo. Maraming salamat sa panonood at sa pagsuporta sa amin. At kung gusto mo mag-subscribe, sige, mag-subscribe ka na. Makakapanood ka pa ng mas maraming ganitong video linggo-linggo. Kita-kits tayo ulit. Kita-kits tayo sa susunod.